Mapagpalayang araw sa lahat. Sa video na ito, magbabalik-tanaw ako sa mga kaganapan nitong mga nakaraang buwan na konektado pa rin naman sa layunin ng proyektong ito. Umpisa ng semestre nang inanunsyo sa lahat ang Community Engagement Requirement sa asignaturang Buhay at Mga Sulat ni Rizal. Dito, inaasahang makapag-participate ang mga mag-aaral sa iba't ibang uri ng pakikilahok sa komunidad. Hindi na rin bago sa marami sa atin ng ganito. Kaya naman nais ko nang tukuyin ang 4 na paraan ng pag-volunteer na nakamit ko kasama ang tulong ng ibang mga kaklase, kaibigan at pamilya. Hati ang presentasyon, una, sa pagtalakay tungkol sa proseso, ikalawa, sa mismong volunteer work o pakikiisa sa komunidad, at pangatlo, sa mga natutunan ko at ng mga kasamahan ko sa mga ito. Ang pagbisita sa Potion Project ay pangunahing ideya ni Ellie. Inaya niya kaming mga kaklase at malalapit na kaibigan dahil iisa ang paniniwala namin sa pagtulong sa mga ganitong klase ng shelter para sa aso't pusa na napulot, inabandona o di kaya hindi na kayang alagaan ng kanilang mga amo. Ang nagtayo ng non-profit organization na ito ay si Malu Perez noong 2018 upang makatulong sa pag-rescue, sa rehabilitasyon at pagbigay ng foster home para sa mga alaga habang wala pang nag-a-adopt sa mga ito. Nakita namin sa website nila na maaaring bumisita bilang walk-in volunteers sa Bacolod at Bulacan shelter nila. Iba't iba ang pwedeng gawin dito. Pwedeng tumulong sa pag-aayos sa lugar, sa pag-aalaga sa mga aso, at sa pakikihalubilo sa mga ito. Bukod pa dito ay may 3 importanteng pagtulong ang pwedeng gawin. Una ang pag-donate. Dahil non-profit organization ang Potion, malaking bahagi ng pagpapanatili nila sa mga ganitong inisyatiba ay ang mga natatanggap nilang pinansyal at in-kind na suporta mula sa mga mabubuting loob. Ikalawa, maaari kang mag-adopt ng mga rescue na aso at pusa. Ang lahat ng alaga na maaaring i-adopt ay nakalista sa kanilang website. At pinakahuli ay ang pagiging sponsor sa Sponsor a Rescue program kung saan patuloy na masusustain ang pag-rehabilitate sa mga rescued dogs at cats sa halagang 1,000 piso na tatagal na ng 1 buwan para sa mga pangangailangan ng mga ito. Dahil mga estudyante pa lamang kami at kakaunti pa lamang ang aming resources, napag-isipan ng grupo namin na magbigay na lamang ng kaunting in-kind donations para sa mga staffs, sa mga aso at pusa at sa shelter mismo. Bukod pa rito ay pumunta kami bilang mga walk-in volunteers. Nag-umpisa kami sa paglilista ng mga kaya naming bilhin sa wishlist ng NGO na nakasaad sa kanilang website. Sumunod naman ay maigi kaming nag-research at personal na tumingin ng standard na presyo ng mga produkto habang kinukonsider ang quality ng mga ito. At dahil sina Ashley at Lorian ang membrong malapit sa pagkikitaan namin, ay sila na rin ang bumili sa mga ito. Sa mismong araw ay sinalubong kaagad kami ng mga masisiglang aso roon. Niwala sa kanila ang nagpakita ng aggression kahit na unang beses pa lang kaming nagkita. Guys, for today's video, Dalawang naging task namin sa araw na iyon, kaya naman nahati rin sa dalawa ang aming grupo. Ako, si Ikay at si Ellie ang nagpaligo, at sina Ashley, Aiza, Abby, Lorian, Jin, Jim at Andre naman ang nag-volunteer para maglinis. ay mo? Ayaw mo? May dede din naman ang aking aso ah. Pero masyadong gawin yan. Makailan na ba ang transgender? Ito kay Parkville. At munting paalala lamang kung nais niyong bumisita, mahilig sa pandesal ang mga aso doon, kaya naman kung pupunta kayo ay damihan niyo na ang dala.
Kasi naman huwag daw kayo lumapit. Mas i-encourage nila mag-apply ng gas. Paano niya kaya na-figure out na ano yun? Masasabi kong umuwi ang lahat sa amin na pagod ang pisikal na katawan, ngunit lubos ang saya na naramdaman dahil bukod sa mga cute na pusa at aso na nakasalamuhan namin sa shelter, ay alam namin na kung magpapatuloy ang ganitong initiatives, marami pang katulad na shelter ang makatutulong para mabawasan ang mga alaga sa kalsada. At dadami ang mga aso at pusa na mabibigyan ng bagong tahanan at bagong tsansa sa paggaling sa kanilang kapansanan. Dahil nagkaroon ng proyekto ang grupo ng aking ama, sa pangalawang pagkakataon ay nabigyan ng tsansa ang aking pamilya upang makabuo ng panibagong pagkakaabalahan para makatulong sa mga indigenous students sa Pampanga. Ang naisip naming paraan ay ang pagla-live selling ng mga pinaglumaang gamit at mga damit na hindi naman nasusuot. Dito ko napatunayan na totoo ang iba ang hirap na dinadanas ng mga online seller. Sa mismong pagbebenta pa lang kasi ay kailangan na ng maraming tauhan. At dahil hindi na ako mismo nakapunta sa mismong araw na namigay sila ng donations, humingi na lamang ako ng pabor sa aking ama upang i-document ito. Maaga pa lang ay umalis na ang grupo nila patungong Pampanga. Naikwento sa akin na inuna muna nila ang pag-oorganisa ng mga ipamamahagi sa mga bata bago makarating ang mga ito. Nang makarating ang mga bata ay naipamahagi na rin agad ang donasyon. Ikapito ng Mayo nang unang beses ako makadalo sa isa sa mga rally na pinungunahan ng tumatakbong presidente na si Leni Robredo at ng tumatakbong vice-presidente na si Kiko Pangilinan kasama ang mga ini-endorso nilang mga senador. Wala akong ibang naramdaman sa pagdalo ko rito kundi ang pagkabuhay ng pag-asa matapos ang ilang taong nagtitiis tayo sa pamumuno na tila walang ibang ginawa kung hindi ang kawawain ng mga Pilipino. Hindi ganong kadaling i-describe ang halo-halong emosyon na mararamdaman mo na nagaling sa mga taong dumalo rito. Totoo nga na dito mo mismo makikita kung gaano kalakas ang nagbibigay na pag-asa ng posibleng pagkakaroon ng matino at maabilidad na lider ng bansa. Kagaya nga ng sabi ng iba, kampanya ito ng mga taong naniniwala sa espiritu ng volunteerismo.